makakausap, Assistant Secretary Angelica Escalona po, tagapagsalita ng DFA. Sa Escalona, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Good morning po. Magandang umaga, Orly, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa patime na ito, Asek. Makikibalita nga ho kami. Meron na ho bang report yung ating pong... meron po tayong embassy sa Portugal, tama ho ba, Asek? Meron po. Ano po ang report ng ating ambassador po doon, ng mga tauhan niya, regarding dun sa mga tanong na andun ba talaga itong si dating Congressman Saldico, Asek? Wala pa po silang impormasyon na naibigay sa amin. Wala pang report. Ang mahalaga naman po is that noong December 10, as soon as natanggap namin yung resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan, yung order for the DFA to cancel the passport of Mr. Elizaldico, ay agad-agad naman po naming naikansela alas 5 ng hapon noong araw din na yon, December 10. Buti binanggit nyo yan kasi lagi ko nila naririnig ano ba yan, December na, hindi pa nakakansela. Para pang ano ba talagang proseso ng pagpapakancel ng passport dahil parang ang daming hindi lang nanghihikayat nangangantsaw pa Parang agad-agad bang nagagawa po yan ng DFA, yung pagkakansela ho ng passport, Asek? Opo. Ang kailangan naman po ayon sa batas, sa New Passport Act, sa pagkansela ng passport ay ang court order. So iniintay lang po namin kung may court order. Hindi sapat yung sinabi ng court na meron ng warrant o pares. Kailangan hihintay ng DFA yung utos mula sa korte na, DFA, cancelin nyo itong passport na ito ni Orly Trinidad dahil nababarkada ito kay Andy Eusebio at may kaso. Hihintay nyo yun. Opo, meron pong court order na kailangan specifically instructing the DFA to cancel the passport of a certain person. Kung passport niyo po yun, ika-cancel namin yun. Kung sakasakaling pagbigyan yung mga panawagan ng mga akala mong makabayan na kanselahin nyo na yan. Oo, ang laki-laki ng ninakaw sa gobyerno niyan. Kung sakaling pakinggan nyo yun, anong pwede mangyari sa DFA naman? Ayoko na po mag-speculate. Ang basihan lang po namin ay ang batas. Nasa batas po yan, the New Passport Act. Well, obviously, kakasuhan kayo ng lawyer. yun din naman ang iniwasan natin mangyari na magkaroon kayo ng ganong klase ng desisyon na maaaring balikan. Ano po? Yun din naman ang natin mangyari, balikan kayo ng mga may-ari ng passport. Paano ho ba ang usually ang inaasahan o maaaring mangyari tulad nito, kanselado na yung passport? Of course, hindi na DFA ang maghanap kundi mga law enforcement agencies na po. Opo. Kasi po, kapag nakansela na ng DFA ang isang passport, unang-una ire-report namin ito sa Bureau of Immigration. At pangalawa, sa Interpol office dito sa Pilipinas, which is sa Philippine Center on Transnational Crime. Tapos sila naman po, ang Interpol office dito, ire-report sa Interpol International, which will put the passport in its alert system in all international border control. So meaning yung mga airport at border crossing points around the world. Okay, so yung procedure na yan, hindi kasama dyan yung Philippine Transnational Crime. Pakitimbre nyo sa amin kung saan nyo makikita itong si Saldico. Hindi kasama sa inyong sa proseso po ninyo. Meron po silang mekanismo. Ang police to police, ating mga law enforcement authorities regarding this. All right. Meron bang pwedeng gawin ang gobyerno kung sakasakaling may isang mamamay na hinahawak at dalawa palang passport nito? What do you mean po, sir? Halimbawa, may passport ng Pilipinas, may passport din po ng Portuguese. Passport ganon. Meron ba pwedeng gawin? Kasi parang napakasagwa namang may isang bansa, may isang bansa na bibigyan ng passport ng isang Pilipino. Alam naman natin Pilipino to, hindi naman ito nag-apply o baka hindi naman ito parang napakadali makakuha ng pagkakataon o ng paraan para kung sakali may problema sa Philippine passport, gagamitin yung ibang passport o yung passport ng ibang bansa na makukuha nila. Ganito po, the DFA cannot answer if he has a foreign passport o lalong-lalo na yung Portuguese passport. Ang makakasagot po nito ay ang Portuguese government. Kasi po, hindi lahat ng Pilipino na nakakakuha ng foreign citizenship at foreign passport ay nagre-report sa DFA.
marami rin po tayong kababayan sa ibang bansa na nakakukuha niya na not necessarily nagre-report sa amin. Pero alam natin na lahat ng maaring concern natin into another country, i-course through yan sa DFA. Tama ho ba, ASEC? Ganito po, kung meron kaming legal basis for action Yeah. with the foreign government, this is why it is very important for the DFA to closely coordinate with our law enforcement authorities, lalong-lalo na po sa DILG, PNP at DOJ. Kumukuha po kami ng guidance from them, and we work closely with them for the next steps. Alright. So yun sa mga maaari na tatangka na gawin ito, medyo magdalawang isip din dahil madali naman to malaman kung merong ibang passport. At ang pagkuha ng passport ay may tuturing na questionable legally. ASEC, ano po? Ang importante po, may legal basis. Ayun, alright. Anyway, ASEC, sakasakali may balita tayo kay dating congressman ko. Para, may sabi kasi nasa Japan, may ano ba, may paraan pa tayo kung sakasakali hindi gamitin ng Philippine passport. Madali naman natin siya matutunton. Ang mabuti po sigurong tanungin dyan is ang mga ating kapulisan and our law enforcement authorities for the mechanisms with their counterparts. Kasi po kami sa DFA, we do not have yung information na hawak nila. Alright. Anyway, ASEC, maraming salamat po sa mga impormasyon na ito. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Orly. Tagapagsalita mo Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Angelica Escalona, ang inyo pong napakinggan. Manong